Never let a tragedy go to waste. Yan ang motto ng Bangag Admin. Correct. May trahedya na po siya. Ha? Pagkakataon na para sisihin si Duterte. Lahat po, sisi sa Duterte. Matik. Automatic po. Sisi na lang sila kasi walang sariling proyekto, puro kurakot ang na-obvious sa kanila. Filipino talaga, enthusiastically accommodating, hospitality, matik na. Dapat kapag tulay na contractor sa main road or highway ay di dapat bababa sa 80 tons. Sir Bas, di ko alam kung tatawa o magagalit. Itawa na lang po natin yung mga galit natin. Kasi po pagka tayo po ay nagpadala sa ating damdamin ngayong mga panahon na to, tayo po ang talo. Sir Bas, baka pati init isisi sa Duterte. Excited na po mga taga Hong Kong, may mga alam po nila. Alam po ng mga taga Hong Kong yung magaganap. So, excited na po sila. Hello Sir Amik TV. Sir Bas, malakas ba Duterte dyan? Malamang. Alam nyo, OFW, malakas talaga mga Duterte kasi hindi po sila apektado ng ayuda. Kaya sa Korea malamig talaga. Grabe po ron. Yung napunta ako ron sa Korea. Hindi po pwedeng mainit na sa Cyprus, boss. Hindi po pwede sa Korea na hindi ka naka-winter jacket. Mabuhay po mga OFW, mabuhay po mga Pilipino. TST pa din kayo, buds. Oh, TST to. Talagang dito talaga kasi mura hotel dito. Sir Buds, first come, first serve. Ba makakapasok sa venue ng rally? Bukas alamin natin. Makikipag-ugnayan po tayo ron sa mga para malaman nyo po kung paano po yung estilo doon. Sir Buds, boss, lahat kaya ng mga tulay ay may makikita ka ng mga safety weights limit bago ka tumawid sa tulay. Yun po ang problema. Malakas pa rin si PRRD dito sa HK. Chan. Ayan. Makipag-ugnayan ka sa KOJC, sila organizer na rally, pasasalamat kay PRRD pala yun. Boss Buds, musta na? Marami na raw nagre-resign sa BBM admin. Opo, marami po nagre-resign ngayon. Yung pinakahuli, yung DICT. Siyempre, hindi nila ipapaalam kung bakit sila nag-resign, pero may idea na tayo kung bakit nagre-resign ang mga tao ngayon. No? Punta ka dito sa Norway. -5. Grabe naman. Talagang norte na yan. Boss Buds, musta na? Marami na raw yan. Kakatawa, boss. Ngayon lang daw siya nakakita ng suspension bridge na hindi kable ang hanger ang tulay ng arc bridge. So, hindi talaga cable ang hanger. Bulay-ug talaga. Boss Buds, kung bibigyan ka ng pagkakataon, sino pipiliin mo? Maging Pangulo mo si BBM o si Zelensky? Ayoko po kay Zelensky. Wala po akong pipiliin sa kanila. Ayoko kay BBM, mas lalo ayoko kay Zelensky. Boss Buds, si Colonel Sitil nakakulong pa rin sa Kongreso. Kawawa naman, nakareses na. Bakit? Hindi po. Malapit na rin yan. Hanggang June lang sila lalaya na sila by virtue of tapos na yung kanilang panunungkulan. Di ko rin gusto kay Zelensky. Ano ba naman kasing choices yung Bangag o War Freak? Boss Buds, ang bumagsak na tulay, yung bumagsak sila BBM ang huling gumawa kasi yung truck na dumaan sa may ilog, hindi bumagsak, matibay ang huli niyang gawa. Amik, another skandalo na naman, Bangag admin. Late na naman ako. Yan. Boss Buds, si Zelensky, komedyante na naging presidente. Si BBM naman, presidente na naging komedyante. Correct na correct kayo dyan. Dehin Bokeke pa rin si Boying. Saan? Napunan niyo po ba? Wala na po nagsasalita tungkol sa ICC. Nadali po sila. Yari sila kay Trump pag meron pa nagsalita tungkol sa ICC. Sobrang init sa Pinas, kasalanan daw ni Duterte. Di ba? Yan ang napuna ko ngayon Wala na nagsasalita kasi alam nila seryoso si Trump sa mga sa mga kalaban. Amik haha si Bonjing.
Sariwa ba? Pasag-pasag tayo. Sa Korea na preso na pinatakas, tatlong kawani ng Bureau of Immigration, boss. Kita nyo naman, allegedly, 30 million ang binigay para mapalaya. 30 million, sinugal na nila yung ano nila. Para na silang mas daig pa nila yung nag-retirement. Yan ang problema ng ICC. Wala na silang pondo from USA. Iyak si Dilimaw and Trilling. Dapat talaga, Sir Buds, both straight tayo, PDP laban. Nanganganib daw si Hinlo at si Lambino. Sana naman wag natin silang pabayaan. Straight po tayo, straight. Si Romualdez, Boss Buds, makukulong ba sa palagay mo? Malamang hindi. Ang dami pong tatakasan ng mga yan. Bawat isa ba yun? Kala ko 30 million, silang tatlo na. 10 million na silang 10 million. Yung pala, bawat isa yun. Okay yung si Trump, Sir Buds, parang si PRRD. Tayamik, ginawa kaming mga engineers, bobo ni BBM. Sila merong kasalanan, tinipid nilang budget kay Tayamik, di ba? Boss Buds, baka naman yung ngiwi-ngiwi ni PBBM, kasalanan na din ni Tatay Digong. Correct. Lahat isisi nyo na. Kain po, Tatay Amik. Both straight, PDP laban, Duterte Senators lineup. Correct po tayo, paalala lang po natin, ito po yung lineup kay Boloy, Marcoleta, dalawa po nating senador, Bongo, at saka si Senator Bato. Ito po yung ating pong mga PDP, mga attorney Jimmy Bundok, attorney Hinlo, attorney Lambino, at attorney Vic Rodriguez. At syempre ang ating best actor, Philip Salvador. PDP lang ang pinakamaraming attorney sa lineup. O nga, para maganda, magagaling. Bundok, Gobato, Hinlo, Lambino, Salvador, Marcoleta, Quebuloy, Rodriguez. Duterte tayo forever. Ano yung SC about sa GAA? Preliminary po. Preliminary pa lang yon. So magkakaroon pa po yan sila. Iimbestigahan po nila yan. Huwag kayong mainip. Magkakaroon po ng mga oral argument yan. Diyan makikita, sir, na walang paninindigan at walang accountability ang Marcos admin. Correct. Ako nilalahat ko po, kung ang leader, lahat ng leader, ang tanging ginagawa ay manisi. Wala pong kwentang leader yan. No? Ang leader po kasi, lahat po, wala pong aspeto ng kahit na ano sa mundong ibabaw na walang problema, no? Kaya nga may leader pangunahin po, lulutasin niya yung problema ng kanyang organisasyon, ng kanyang nasasakupan. Yan po yung leader. Pero pag ang gagawin po ng leader, instead na lutasin yung mga problema ay sisito, lalo na sa nagdaan, wala po talagang malulutas kasi masaya na sila. Hello! Ayan, kita mo naman. May ano rin tayo. Kasi, okay, executive clemency pa pag corruption ng kaso mo. Correct. Boss, ano masasabi mo na hindi considered na minority ang PDP? Yun ang balita ni Ed Langaw. Ayun po, yun ang problema natin, no? Ang majority ay yung lakas na pinamumunuan ni Martin Romualdez. At ang minority ay nationalista party na pareho pong magkaalyado under BBM. Yun yung problema, di ba? Majority inyo na, minority inyo pa rin. Aba, hindi, importante po yan kasi binibigyan po ng kopya. Binibigyan po ng kopya yung minority. Bibigyan po ng kopya ng election return at saka yung majority. Oh. Pareho po. Hindi, kay Villar yun Villar po yung nasyonalista. Sila po ang gumagastos dun Nak Lorena Ramos, maganda yung paliwanag ni Engineer Cañete, yung nag-design mismo ng bridge. Kampanyahan na ng local candidate, ano masasabi mo? Boss Buds, talagang ganun. Masaya na naman ang buong Pilipinas, parang piyesta araw-araw.
The recent black eye of the COCAC also blame it to Tay Digong. Pagka ganyan, sama-sama na tayo to damn the admin. Malinaw na dayaan na to, Boss Baz. Huwag naman ganun, no? Laban lang po tayo. Kasi pag hindi po tayo lumaban, pag pinasok po natin sa kokote natin na dadayain, baka negative din po yung paglaban natin. Di ba? Ganun po yun eh. Parang sports yan eh. Karamihan po, pag magkakalibel po sa boxing, basketball, pag magkakalibel na yan lahat, mental na lang po yan eh. Kasi po, malaki pong bagay yung iniisip mo na matatalo kami dahil madadaya. Hindi ka po mag-effort eh. Matatalo rin lang naman. Pero kung ang ano mo po ang utak mo, mananalo kami pag binoto namin yung mga Duterte. No? Huwag na kami boboto ng BBM senators, mananalo kami.